I think ito na po yung ikasampung sermon natin sa Ephesians. At tatapusin na po natin yung chapter 2. Okay? Nasa chapter 2 pa lang po tayo. And so last week, kung nandito po kayo, sinabi ko na yung Ephesians chapter 2 ay makakatulong sa atin. Siyempre kasama yung Ephesians chapter 1. Para mas maging malawak yung makitid na pag-unawa natin dun sa salvation na tinanggap natin mula sa Panginoong Hesukristo. And pwede nating hatiin yung Ephesians chapter 2 sa dalawang major sections. Yung verses 1 to 10 na tatlong linggo po natin pinag-aralan, ay nakita po natin yung biyaya ng Diyos na nagbigay sa atin ng mga spiritually dead dahil sa ating mga kasalanan, na meron tayong Diyos by His grace na nagbigay sa atin ng bagong buhay. And binigyan din natin doon na tayo ay naligtas dahil sa biyaya ng Diyos. Hindi dahil sa anumang mabuti na ginawa natin, as if meron tayong mabuti na ginawa para maging katanggap-tanggap sa Diyos. We're saved by grace alone, not by works. Pero yung kaligtasan na tinanggap natin ay bumabago sa atin para tayo ay makagawa ng mabuti. So by grace. And then, since last week, ay pinag-aaralan po natin yung binasa natin na passage kanina. Mula verse 11 hanggang verse 22. Na pag-usapan pa lang natin yung hanggang verse 16. Na yung focus naman dito ni Apostol Pablo ay binigyan din niya na hindi lang tayo binigyan ng bagong buhay, binigyan tayo ng bagong relasyon. So dahil sa ginawa ni Kristo, by His grace, again, ay meron na tayong bagong relasyon sa Diyos. And of course, isa sa in-emphasize niya, na yung bagong relasyon na meron tayo sa Diyos ay nagdudulot din, ang bunga din nun ay yung bagong relasyon na meron tayo sa bawat isa. So pinag-usapan natin last week na anumang alitan, anumang pag-aaway, anumang di pagkakasundo, lahat yon ay masusolusyonan sa pamamagitan ng mabuting balita ni Kristo. So the gospel transforms not just our relationship with God. The gospel also transforms our relationship with one another. So last week, binanggit ko na obviously, mayroong direct application yung pinag-aralan natin kung meron tayong problema sa personal relationship sa ibang tao. Okay? So sino sa inyo ang mayroong kaaway ngayon? Pakitaas ang kamay. Sino sa inyo ang ayaw aminin na meron siyang kaaway ngayon? So, sino sa inyo ang merong alam na merong mga kapatid, merong kapamilya, kaibigan na merong conflict sa relationships nila? And of course, I believe na lahat sa atin. And so, may direct application yon sa mga personal conflicts or pagtulong natin sa iba, how to resolve yung mga personal conflicts. Kaya lang, kapag pinag-uusapan natin yon, tapos iniisip ninyo na, kasi madaling excuse yung sarili natin na exempted ako sa application niya. Kasi, Pastor, wala naman akong kaaway ngayon wala namang umaaway sa akin. Wala naman akong sama ng loob sa ibang tao. Nakapagpatawad na naman ako. Kaya matagal na naman yun okay na. So, I'm okay. I think I'm okay. And so, mainam naman na wala kayong kaaway. Pero kailangan din nating tanungin yung sarili natin na we need to ask ourselves yung more positive questions na, okay, wala kang kaaway, wala kang inaaway, pero ano yung ginagawa mo para mas makasundo yung iba? Are you intentionally building relationships with others? Meron ba kayong nagiging ka-close na mga kaibigan dito sa church? Or nakagawian ninyo na, basta attend lang ako ng Sunday, pagkatapos uwi na ako. But for so many years, na parang wala ka pa nagiging ka-close, wala ka pa nagiging kaibigan. Or siguro naghihintay ka lang na merong lumapit sa'yo o makipag-usap sa'yo. Or yung iba ay maaari na you're still, hindi pa kayo mga members ng church, but you're regularly attending. You need to ask yourself yung question na, bakit? Bakit hanggang ngayon, ay ayaw mo pa rin na maging member ng church. Or para sa mga members ng church, pero you're regularly attending yung worship services, pero hanggang doon lang. You also need to ask yourself yung question na,
bakit very minimal yung involvement mo sa church? Bakit hindi ka nakikibahagi sa ministry? Bakit hindi ka intentional na nag-reach out sa iba para matulungan sila sa kanilang paglago? Do you really expect na may experience mo kung ano yung ganda ng disenyo ng Diyos sa church kung hanggang dyan lang yung iyong involvement sa church? So, maraming questions na dapat tayong sagutin. And those are important questions na kailangan nating itanong sa sarili natin. So, makita natin na itong mga doktrina na pinag-aaralan natin sa Ephesians 1, Ephesians 2, ay very practical. Kung pag-iisipan lang natin kung paano talaga ito i-apply sa buhay natin. So, last week, natapos na natin yung verses 11 to 16. So ngayon, hindi pa tapos talaga yung passage na yun. Itutuloy natin mula verse 17 hanggang verse 22. Tapos kung meron po kayong mga handout, makita ninyo dyan itong 6 verses ay mahati po natin sa 6 na bahagi. Yung una, sa verse 17 at verse 18, ay titingnan natin, okay, ano ba yung relationship ng gospel sa Trinity? God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Ito yung sabi ni Paul. Nga pa rito nga si Kristo at ipinangaral niya sa lahat ang magandang balita ng kapayapaan sa inyong mga hentil na nooy malalayo at sa mga Hudyo na malalapit. Dahil kay Kristo, tayong lahat ay nakakalapit sa Ama sa pamamagitan ng iisang Espiritu. And then pangalawa, sa verses 19 at 20, ay titingnan natin na because of that gospel, paano nagkaroon ng church? O ano ba yung church? Ano ba yung identity ng church? Ano ba yung foundation na tinatayuan ng church? Verse 19. Sa makatuwid, hindi na kayo mga dayuhan o taga-ibang bansa, kundi mga kababayan na ng mga hinirang ng Diyos at kabilang sa kanyang sambahayan. Verse 20. Tulad ng isang gusali, kayo itinayo sa pundasyong inilagay ng mga apostol at mga propeta, ng batong panulukan ay si Kristo Jesus. And then lastly, sa verse 21 at verse 22, ay titingnan natin, okay, meron tayong church. Pero ano yung layunin ng church in relationship sa Diyos na meron tayo? Verse 21, sa pamamagitan niya, ang bawat bahagi ng gusali ay nagkakaugnay-ugnay at nagiging isang templo na nakatalaga sa Panginoon. Dahil din sa inyong pakikipag-isa sa Kanya, kayo man ay sama-samang itinatayo bilang tahanan ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu. Okay, that's just an overview nung pag-uusapan po natin ngayon. So, bawat bahagi dun sa tatlo na yon ay pag-usapan din natin, okay, ano yung theology na tinuturo ni Apostol Pablo? And kung alam natin na yun yung doctrine na gusto niya na paniwalaan natin, ano ngayon? Yung implication or application nito. Not just for us, individual Christians, but for us as a church. So when we think about application ng Word of God, tanggalin natin yung mindset na is just about our individual lives. Isipin natin, ano ngayon ang kinalaman nito sa buong church. Okay? Isa-isayin po natin. Una, verse 17 at verse 18. Titingnan po natin dito, katulad ng sinabi ko kanina, na yung mabuting balita ay gawa ng Diyos, Ama, Anak, at Espiritu. Basahin natin ulit, verse 17. Naparito nga si Kristo, ang Diyos Anak, at ipinangaral niya sa lahat ang magandang balita ng kapayapaan sa inyong mga hintil na nooy malalayo at sa mga Hudyo na malalapit. Dahil kay Kristo, ang Diyos Anak, tayong lahat ay nakakalapit sa Ama, sa Diyos Ama, sa pamamagitan ng isang Espiritu. Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu. So, yung verse 17 ay nagsimula siya sa salitang at. End. O pagka meron tayong MBB, hindi na nila nilagay yung end na yon. Pero literally nandun yon. Para makita natin na itong verse 17 na pag-aaralan natin, simula ng pag-aaral natin ngayon ay continuation nung tinatalakay ni Pablo na nagtapos tayo sa verse 16. Na tinutuloy ni Paul yung discussion ng ano yung mga implications ng ginawa ni Kristo para sa atin. Diba? Verse 13. Sabi niya,
sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. Ano nangyari sa pamamagitan ng ginawa ni Kristo? And then verse 16, sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus. And I will remind us again, na yung pagkamatay ni Kristo sa krus, ang layunin, ang resulta, ay hindi lang para i-reconcile tayo sa Diyos, kundi para ayusin din yung relasyon natin sa bawat isa ng mga kapatid natin kay Kristo. Kaya nagtapos yung verse 16, na tayo na kay Kristo, ano sinabi? Pinagbuklod sa iisang katawan. Hindi dalawa, hindi tatlo, kundi iisang katawan. So clearly, nagpapakita ito na yung church ay pagsasama-sama ng bawat isa sa atin ng mga makasalanan na tinubos ni Kristo, na tayo na meron ng bagong relasyon sa Diyos, meron na tayong bagong relasyon sa bawat isa bilang magkakapatid kay Kristo. At nangyari lahat yon because of the gospel. And yun yung reason bakit natin nasasabi na yung gospel, ibig sabihin, good news. So paano naging mabuting balita yung gospel? Sa verse 17, sinabi niya na yung gospel na ito ay magandang balita ng kapayapaan. The gospel of peace. So kapag sinabing kapayapaan, pag narinig natin yung word na peace, hindi lang ito tumutukoy sa kalmadong isip. Relax ka lang. Walang magulo sa paligid. Tahimik ang mga bata. Sa halip, tumutukoy ito sa maayos na relasyon. This is about relationship. Sa verse 14, sinabi na ni Paul na si Kristo mismo ang ating kapayapaan. He himself is our peace. Pero, when you look at verse 17, ano sinasabi dito? Hindi lang niya sinasabi na Christ is our peace. Sinasabi niya na Christ is the preacher of peace. Siya ay nangangaral ng kapayapaan. So, merong emphasis sa kahalagahan ng proclamation of the gospel. Sabi ni Paul, na parito nga si Kristo at ipinangaral niya sa lahat ang magandang balita ng kapayapaan. So, possible na yung tinutukoy dito na parito si Kristo ay tumutukoy sa yung incarnation, na yung Diyos anak, ay bumaba mula sa langit at naging tao na katulad natin. At siyempre, nagministeryo siya dito sa mundo. And this is amazing. Katulad ng sinabi ng church father na si John Chrysostom, sinabi niya na hindi ba nakakamangha yung katotohanan na hindi si Kristo, ang anak ng Diyos, hindi siya nagpadala ng anghel para mangaral ng magandang balita. Hindi siya nagpadala ng iba para ipangaral yung magandang balita. Ang sinabi dito, si Kristo mismo ang bumaba para mangaral ng magandang balita ng kapayapaan. So, alam natin na nung naparito si Kristo, diba, is proclaiming the good news of salvation. And then sabi niya sa mga disciples niya sa John 14 verse 27, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. So, clearly, si Kristo ay preacher of peace. Tama? Okay. Pero mayroong kakaiba sa sinasabi dito ni Paul. Tingnan niyo Sinabi sa text natin na si Kristo ay nangaral sa inyo ng mga hentil na noon ay malalayo at sa inyo, sa mga Hudyo na malalapit. So literally, sabi lang dito ni Paul, sa inyo na malalayo at mga malalapit. But ininterpret na ito sa MBB na he's referring sa mga Gentiles, di ba, pinag-aralan natin sa mga naunang verses, na yung mga Gentiles, ang tingin sa kanila, syempre uncircumcised, outside the covenant, hindi sila katulad ng mga Israelita na meron silang privileges bilang covenant people sa Old Testament. Kaya itong mga Hudyo, ang tingin nila sila ay malapit. Pero sinasabi dito ni Paul na ikaw man ay Gentile na tingin ng mga Hudyo ay malayo, kailangan mo si Kristo. Ikaw man ay Hudyo na tingin mo ikaw ay malapit because you have yung mga covenant privileges, spiritually, ikaw din ay malayo na kailangan na tubusin ni Kristo para ikaw ay ma-reconcile sa Diyos.
So, majority ng kausap ni Paul ay mga Gentiles. At sinabi niya dito na si Kristo ay nangaral sa inyo. So, nung pumunta si Christ, nung pumunta siya sa mundo, karamihan ng mga audience niya ay mga Hudyo. Merong ilan ng mga Gentiles. At kahit kailan, ay hindi pa napunta si Kristo sa Ephesus. Hindi naman si Christ pag-akyat sa langit, bumaba siya ulit para mag-preach sa mga Ephesians. So ano sinasabi dito ni Paul? Most likely, ang tinutukoy niya dito ay yung nagpapatuloy na gawa ni Kristo through the Holy Spirit. Every time itong mga apostles o yung mga Christians ay dinadala yung gospel sa ibang lugar. So when we're preaching the gospel, when we're teaching the Word of God, Christ is speaking. Si Kristo ay nagsasalita ngayon at this very moment kapag tapat na ipinapangaral ang mabuting balita ni Kristo. So, nagpapatuloy yung preaching ministry ni Christ. Hindi siya umakyat sa langit tapos tahimik na lang siya. Bahala na kayo. Sabi sa Isaiah 57 verse 19, so ito yung fulfillment itong passage na ito. Bibigyan ko ng kapayapaan ng lahat maging nasa malayo o nasa malapit man. Aking papagpagalingin ang aking bayan. Na tinukoy ni Apostol ni Apostol Pedro sa Acts chapter 10 nung nag-preach siya sa mga Gentiles, na yon ay ang fulfillment noon ay si Kristo. Christ was preaching peace to the Gentiles. And narinig natin si Kristo every time na narinig natin yung gospel. Diba sabi sa Isaiah 52:7, O kay gandang pagmasdan, ang sugong dumarating upang ipahayag ang kapayapaan at nagdadala ng magandang balita. So verse 17, bakit good news yung gospel? Good news yung gospel dahil ang dala ng gospel ay mabuting balita ng kapayapaan. Ito yung kailangan natin para maayos yung relasyon natin sa Diyos. And then sa verse 18, binanggit din ni Paul kung bakit pa good news yung gospel. Sinabi niya na ang gospel ay mabuting balita dahil ito ay makapangyarihang gawa ng Trinity. So pag sinabing Trinity, shorthand for God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Listen to verse 18. Napakaikli lang ng verse 18. Naalala niyo yung chapter 1, verses 3 to 14, na nakita din natin doon yung pagtutulungan ng paggawa ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu to accomplish our salvation. And then, that reality makita natin sa very short verse, sa verse 18. Dahil kay Kristo, God the Son, tayong lahat ay nakakalapit sa Ama, God the Father, sa pamamagitan ng iisang Espiritu. God the Spirit. Very short verse. Pero tingnan niyo yung Trinitarian emphasis. Binanggit niya yung kahalagahan ng gawa ni Kristo. Dahil kay Kristo, o sa pamamagitan ni Kristo, kaya lang tayo makakalapit sa Diyos. So yung mga Hudyo, nang tingin nila ay malapit na sila sa Diyos, makakalapit lang talaga sila sa Diyos, hindi sa pamamagitan ng pagtutuli, hindi sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan, hindi sa pamamagitan ng anumang mga seremonya ng kanilang relihiyon. Only by the blood of Christ. Yung mga hentil, na siyempre ang tingin sa kanila ay mga malalayo sa Diyos, paano sila makakalapit sa Diyos? Hindi sa pamamagitan ng talino nila, hindi sa pamamagitan ng sarili nilang diskarte, not because of their free will or yung willpower nila to decide na lumapit sa Diyos. They can only come to God by the blood of Christ. Sa pamamagitan lang ni Kristo, bawat isa sa atin ay mare-reconcile sa Diyos. Kahit anong background mo, kahit na sila yung pamilya mo dati, o kaya lumaki ka sa simbahan, bawat isa sa atin ay kailangang ma-reconcile sa Diyos at mangyayari lang yon sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. Sabi dito, tayong lahat, meaning both Jews and Gentiles, ay nakalalapit sa Ama. So yung tinutukoy niya dito ay access. Na tayo na mga inferior, ay meron na ngayon access sa isang superior. Halimbawa, ikaw ay isang ordinary citizen. Tapos, hindi ka naman pwedeng basta-basta makakalapit sa isang hari. Naalala ninyo yung story sa Esther. Kahit si Esther na queen, hindi siya basta-basta makalapit sa hari kapag hindi siya pinapatawag. Pero dahil kay Kristo, bukas na yung daan.
Meron na tayong access para makalapit sa Ama. And similar yung point sa Book of Hebrews sa chapter 10, verse 19. Kaya nga mga kapatid, tayo malaya nang makakapasok sa dakong kabanal-banalan dahil sa dugo ni Kristo. Not because of our sacrifices, not because of what we're doing sa ministry. Hindi dahil sa ginagawa natin sa evangelism. Hindi dahil sa laki ng binibigay natin sa offering. Only by the blood of Christ. So yung goal ng reconciliation ay paglapit sa Diyos Ama. Yung means of reconciliation ay yung ginawa ni Kristo sa krus. How about the Holy Spirit? Anong sabi dito? Verse 18 pa rin tayo, ha? Tingnan niyo yung Bible ninyo. Sa pamamagitan ng iisang Espiritu o in one Spirit ay makakalapit tayo sa Ama. Anong ibig sabihin? Pwedeng ang ibig sabihin ay yung work ng Holy Spirit para buksan yung mata natin, baguhin yung puso natin, para nung narinig natin yung gospel, ay paniwalaan natin yon and we'll be united to Christ. At kapag tayo ay in union with Christ, tayo ngayon ay reconciled with God. So, nabigyan tayo ng bagong puso by the work of the Holy Spirit. So, possible na yun ay ibig sabihin. Pero, I believe na merong ibang ine-emphasize dito si Paul. Kasi binanggit niya yung one Spirit. Bakit niya sasabihin na isang Espiritu? Na obvious naman na isa lang yung Diyos Espiritu. Na babanggitin ulit ni Paul sa chapter 4, verse 3 to 4. Sikapin ninyong mapanatili ang pagkakaisang mula sa Espiritu. Sa pamagitan ng kapayapaang nagbubuklod sa inyo, may isang katawan at isang Espiritu. So ang point ni Paul, na yung work ng Trinity, God the Father, God the Son, God the Holy Spirit, dahil meron lang one Spirit, hindi lang tayo ilapit sa Diyos. Ang role ng Holy Spirit ay para pag-isahin din tayo bilang isang katawan ni Kristo. And very significant ito, lalo na sa mga Hudyo at mga Hintil na members ng church na yon. Na sila dati ay dalawang magkahiwalay na lahi, na mayroong conflict, mayroong tension, pero pinagsama sa isang church. Pwede naman sila, okay, sa umaga, ito ang worship service ng mga Hudyo. Sa hapon ay worship service ng mga Gentiles. Para walang gulo, para walang away. Pero hindi ganon. Pinagsama sila sa isang church. At yon ay dahil sa Espiritu. In one Spirit. So, ano ngayon yung kailangan nating matutunan dito sa first part, verses 17 to 18? For one thing, tingin man natin sa sarili natin ay malayo sa Diyos o malapit, religious ka man o rebellious, lumaki ka sa maayos na pamilya o galing ka sa sira at magulong pamilya, lahat tayo ang kailangan nating marinig yung gospel. Lahat tayo ang kailangan natin ay yung gawa ni Kristo para tayo ay makalapit sa Diyos. Kailangan nating lahat si Kristo. Kailangan nating lahat ang ginawa niya sa krus. So yung gospel na yon ay good news. Dahil ito ay mabuting balita na nag-aayos ng relasyon natin sa Diyos. Ito rin ay good news dahil ito ay mabuting balita na nag-aayos ng relasyon natin sa bawat isa. And I'm just repeating kung ano yung pinag-usapan natin last week. Kasi karugtong ito nung passage natin. At yung Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu ay nagtutulong-tulong para pag-isahin tayo sa isang church, sa isang pamilya na magkakapatid kay Kristo. So kung yung gospel na yon, yung power of God for reconciling us to God, di ba ito yung gospel na kailangan palagi nating naririnig? Di ba ito yung gospel na kailangan lagi nating inaawit? Di ba ito yung gospel na kailangan lagi nating naririnig sa mga prayers natin? At huwag kayong magtataka. Bakit mula simula hanggang dulo ng worship service natin? We will saturate our gathering with the gospel because the gospel is what we need to hear over and over again. So nakikiusap kami na huwag kayong magsasawa. Don't get bored with the preaching and the singing of the gospel. Walang genuine conversion na mangyayari kung hindi natin maririnig yung gospel. Walang
totoong pagkakaisa sa loob ng church na mangyayari kapag hindi tayo nakasentro sa gospel. So, nakadalawang verses na po tayo. So, mayroon pa tayong 4. So, yung yung sumunod na 4 verses, mula verses 19 to 22, ay nagpapakita naman ng resulta ng gospel. Hindi lang sa ating individual relationship with God. So, anong resulta nito sa atin? As a church, tingnan niyo yung verse 19. Anong salita nagsimula yung verse 19? So then, sa makatuwid. Kaya nga, so ibig sabihin, ang implication ng gospel sa verse 19 to 20, nagkaroon ng church, naitayo yung church dahil sa gospel. And then pagdating natin sa verses 21 to 22, nagpapatuloy ang church sa pamagitan lang din ng gospel. So unahin muna natin yung verses 19 to 20. Sabi dito ni Paul, sa makatuwid, hindi na kayo mga dayuhan o taga-ibang bansa, kundi mga kababayan na ng mga hinirang ng Diyos at kabilang sa kanyang sambahayan. Tulad ng isang gusali, kayo itinayo sa pundasyong inilagay ng mga apostol at mga propeta, na ang batong panulukan ay si Kristo Jesus. Maraming mga Christians, mali yung attitude nila sa church. Alam niyo kung bakit? Dahil hindi nila naiintindihan kung ano talaga yung ibig sabihin ng church. So, yung mga wrong or inadequate na mga responses or attitudes natin sa church or behaviors natin sa church, ang pinagmumula nun ay yung maling pagkakaunawa sa nature of the church. So, yun yung pag-usapan natin dito. So, ano ba yung church na pinapaalala ni Paul? So, una, sinabi niya, sa verse 19, na yung church ay church na meron ng bagong identity. Wala na yung dating kalagayan natin. Ano sabi niya? Hindi na kayo mga dayuhan o taga-ibang bansa. Dati kayo ay mga dayuhan. Pero ngayon, hindi na. That's no longer your identity. So, sino sa inyo ang nakaranas na maging dayuhan? Halimbawa, pupunta kayo sa Singapore. So, syempre, makapasok lang kayo doon kapag meron kayong Philippine passport. Pero pagdating niyo sa Singapore, kayo ay dayuhan. Kahit na marami kang pera, wala kang privileges, wala kang karapatan na meron yung mga citizens ng Singapore. Kahit na doon ka magtrabaho, kahit na maging permanent resident ka, wala ka pa rin karapatan na katulad ng isang Singaporean citizen unless you will change your citizenship. So ito na yung bagong identity natin kay Kristo. So political yung image na ginagamit dito ni Paul. Na tayo ay mga kababayan na, fellow citizens, na ng mga hinirang ng Diyos at kabilang sa kanyang sambahayan. Dahil kay Kristo, meron na tayong bagong God-given citizenship. Kasama doon yung karapatan, privileges na meron ang isang kabilang sa bayan ng Diyos. You belong to the saints. Dati, you are outside. Outsider ka. Pero ngayon, insider ka na. Ang tawag sa atin ay mga saints. Ibig sabihin, ibinukod tayo. Hindi tayo katulad ng mga tao na nasa mundo at wala kay Kristo. We are saints. We are insiders sa church. Yun yung significance why mahalaga na merong church membership. At hindi lang tayo basta isang ordinary citizen. Naalala niyo yung pinag-usapan natin kanina about access sa hari? Kapag ordinary citizen ka, hindi ka pa rin basta-basta makakalapit sa presidente, yung pinakamataas doon sa bansa na yon o sa kaharian na yon. Pero much more than being citizens, yung ipinagkaloob sa atin ng Diyos because of Christ. Ano sabi dito? You now belong to God's household. Isa ka na sa mga anak ng Diyos. Isa ka na sa mga anak ng hari. You now have access to your Father, King. Hindi na natin kailangan mag-set ng appointment para makipagkita sa hari. Because that King is our Father. At ang isang bata, ang isang anak can freely come to his Father anytime. Anytime. Kahit may kasalanan siyang ginawa. So, meron tayong bagong citizenship, meron tayong bagong pamilya. So, hindi natin pwedeng isipin na yung bagong identity natin na we are in Christ, na
maraming mga Christians, very individualistic yung kanilang perspective. Na kay Kristo na ako. Pero dito sa pinag-aaralan natin, pinapaalala na this new identity ay hindi lang individual identity. This new identity is a corporate identity. Walang Kristiyano na mag-isa. Walang Kristiyano na lalago sa pananampalataya ng mag-isa. Every Christian is a family member. Kung itinuturing mo ang sarili mo na ikaw ay isa sa mga anak ng Diyos, ibig sabihin, ikaw ay miyembro ng pamilya ng Diyos at inilagay sa isang pamilya na yung kasama mo na mga ibang anak din ng Diyos ay mga kapatid mo. Sa ayaw mo man o sa gusto. Hindi tayo pipili ng mga gusto nating kapatid. Ang Diyos ang naglagay sa atin sa pamilyang itong. And this is good news for us. Dahil hindi tayo nag-iisang anak. We belong to one family. So, ayon kay Pablo, ano yung nature ng church? Meron na tayong bagong corporate identity bilang isang pamilya ng Diyos. Siyempre kapag pamilya pinag-uusapan, kaya maraming mga Christians ayaw nila maging member ng church because families can be messy. Tama ba? Alam natin yan by experience. So, we need something na magbibigay sa atin ng confidence, assurance na ito yung tinutukoy ni Paul. Yung sure foundation. So, makita niyo, pagdating sa verse 20, nag-shift na si Paul ng image na ginagamit. Sa verse 19, ang ginagamit niya image, political, citizenship, family, so familial na image. So, ito naman, architectural. So, sinalarawan niya yung nature ng church. Sabi niya, tulad ng isang gusali, kayo itinayo sa pundasyong inilagay ng mga apostol at mga propeta na ang batong panulukan ay si Kristo Jesus. So, kinukumpara niya yung church. Again, pinag-usapan natin church, hindi itong church building, kundi yung pagsasama-sama ng mga tinubos ni Kristo. Pero ginagamit niyang image yung building structure. Na yung church ay parang isang gusali na itinayo sa isang pundasyon. So yung question dito, ano o sino yung pundasyon na yon? Siyempre, sasabihin natin, si Kristo. Kaya nga yung kinanta natin kanina, the church, one foundation, ay walang iba kundi si Kristo. The church one foundation is Jesus Christ, her Lord. So tama yon. Sabi ni Paul sa 1 Corinthians 3:11, sapagkat wala nang ibang pundasyong maaring ilagay maliban sa nailagay na. Walang iba kundi si Kristo. Pero dito sa text natin sa verse 20, hindi tinawag si Christ na foundation. Ang tawag sa kanya ay cornerstone o panulukang bato. Hindi ko alam kung, so ako ay nakagraduate ng civil engineering, pero wala masyadong alam sa construction. So, pero nung ancient, yung panahon nila, yung cornerstone ay isang mahalagang bahagi ng foundation. Hindi ito yung buong foundation. Pero ito yung nasa sulok ng pundasyon na kung wala yung cornerstone na yon ay hindi magiging stable yung bahay o yung gusali na itatayo. So, sometimes it's hard for us kasi nagkakaroon ng mga iba-ibang images sa Scripture. Dito sa part na to, tinawag si Christ na foundation. Pero sa verse 20, tinawag si Christ na cornerstone, bahagi ng foundation. Hindi siya yung buong foundation. So hindi nagko-contradict yung mga part ng Scripture na to. Meron lang silang ibang ine-emphasize dun sa mga images na yon. Sabi ni John Calvin, in the strict sense of the term, Christ is the only foundation. So we agree on that. He alone supports the whole church. He alone is the rule and standard of faith. Wala tayong ibang kailangang pundasyon. Na si Kristo, isang pundasyon. Tapos maglalagay pa tayo ng ibang pundasyon. No. Christ is the only foundation. And sabi pa ni Calvin, but Christ is actually the foundation on which the church is built by the preaching of doctrine. And on this account, the prophets and apostles
are called builders. Diba? Nakita niyo yung sinabi sa verse 20? Na yung foundation na yon ay inilagay ng mga apostol at mga propeta. So wala tayong masyadong time ngayon, maybe sa susunod, mababanggit ulit itong apostles and prophets. Sino ba exactly yung tinutukoy na apostles doon? Sino ba yung tinutukoy exactly na prophets? Pero malamang, so may pagkakaiba yon, pero malamang tinutukoy nito ay yung revelation o yung katuruan na itinuro nila sa New Testament na nagsilbi na foundation ng church. So nakalatag na yung pundasyon. Nakalatag na yung message of the gospel. Wala na tayong may dadagdag doon. Wala nang pwedeng isang pastor na tumayo sa harap ninyo at sinabi na kagabi na naginip ako, mayroong anghel na nagsalita sa akin at sinabi niya na ito yung kailangan nating idagdag sa message ng gospel. So kapag isang linggo ay meron kayong pastor na tumayo dito sa harap at sabihin natin na maupo ka, hindi mo alam ang mga pinagsasabi mo. So nakalatag na yung gospel foundation na yun. So hindi natin pwedeng paghiwalayin si Kristo at yung katuruan tungkol kay Kristo. Hindi natin pwedeng paghiwalayin si Kristo at yung good news of the gospel dahil yon ang pundasyon. Yun ang pundasyon ng church. Di ba pinagtatalunan pa yung sa Matthew 16 verse 18? Lalo na kapag we are coming from a Roman Catholic background. Na sinabi ni Christ kay Peter, pagkatapos na i-confess ni Peter na kung sino si Christ, you are the Christ, the Son of the living God. Tapos sabi ni Christ sa verse 18, and I tell you, you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. Sino yung rock na tinutukoy doon ni Christ? Yung bato ba na tinutukoy niya ay si Pedro, representing the apostles? O yung bato na tinutukoy niya ay si Kristo? O yung bato na tinutukoy niya yung confession of faith na ginawa ni Pedro? But we cannot separate yung mga bagay na yon. We cannot separate Christ from the gospel. So, hindi natin kailangang mamili kung sino ba yung, ano ba yung pundasyon ng church. Ang pundasyon ng church ay si Kristo at yung kanyang salita. Nakatayo ang church sa di magigiba, hindi matitinag, hindi mabubuwag na pundasyon. And the church is built kapag si Kristo, yung malinaw na ipinapangaral, yung salita ng Diyos, yung malinaw na itinuturo. So ano yung matututunan natin sa verses 19 to 20? Dapat nating maintindihan mabuti kung ano ba yung church. We need to grow up dun sa understanding natin. Ano ba yung church? So makita natin dito sa sinabi ni Paul, the church ay creature of the word. Creature of the gospel. Ano ibig sabihin? Tayo, bawat isang Kristiyano, na born again ka, nung narinig mo yung gospel, at kumilos yung Holy Spirit sa heart mo to grant you faith. And then, on the same sense, yung church ay nabuo because of the preaching of the gospel. So, ano ibig sabihin? Kung walang gospel, walang buhay. Kung walang gospel, walang church. At yung gospel na to, yung gospel na naglagay sa atin sa church bilang pamilya ng Diyos. So ang pinakamahalaga sa church ay hindi lang yung marami tayong kasama, na-enjoy natin yung fellowship ng bawat isa. Hindi lang mahalaga sa church na meron tayong magandang worship hall, malamig, merong aircon. Meron tayong mga magandang programa o kaya mga activities para to keep everyone busy. Hindi yun yung mahalaga sa church. Hindi lang mahalaga sa church yung maraming pumapasok na offering para marami tayong panggastos sa mga ministries ng church. Pwedeng maraming tao sa isang church, pwedeng maraming activities, pwedeng masaya yung mga tugtugan o yung mga awitan. Pero kapag si Kristo ay hindi malinaw na ipinapangaral, kapag si Kristo ay hindi pinaniniwalaan, kapag si Kristo ay hindi sinusunod, para lang tayong nagtatayo ng church sa isang buwanginan. Sandali, tatayo. Makita ng mga tao, uy, ang ganda ng church. O parang may church.
Pero sooner or later, maglalaho, guguho, magigiba, dahil yung church na yon ay hindi itinayo sa pundasyon ni Kristo. So ano implication nito sa church natin? Marami. Pero we don't have a lot of time para pag-usapan yung mga applications ito. Pero isang application ito ay yung commitment ng mga pastor ninyo sa expositional preaching. Ibig sabihin, every time na binubuksan natin yung Biblia at ituturo, we will make sure na yung sinasabi ng salita ng Diyos yung maririnig natin, hindi yung ideas or opinion ng mga preachers or teachers na nasa inyong harapan. So kaya yung prayer namin, bawat isa din sa inyo, kung ang commitment namin ay maging expositional preachers, bawat isang nakikinig din at dadalo sa church, dapat maging committed tayo ng mga expositional listeners. Na pupunta ka sa church na aabangan mo na marinig, hindi yung mga kwento ng pastor o yung mga joke o yung kung ano yung nakaka-entertain or kung ano yung gusto mo na sa tingin mo ay very practical or very relevant sa buhay mo. But you will really desire na pupunta ka sa church at ang maririnig mo ay si Kristo. Na kapag dumating yung oras na merong nangangaral na hindi si Kristo yung ipinapangaral, we can say in His face, don't give us anything less than Jesus. Give me Jesus. So bukod sa preaching, ando din yung commitment ng mga leaders ng church to emphasize yung kahalagahan ng church membership. Siyempre, natutuwa kami na you're attending our church kahit na hindi ka pa member ng church. Pero makukulitan din kayo sa amin kasi gusto namin i-explain sa inyo na napakahalaga ng pagiging member ng church. And gusto namin kayo makausap. Why? Bakit hanggang ngayon sinasabi mo na Kristiyano ka, unless you're not a Christian. Pero kung sinasabi mo Kristiyano ka, pero you are not a committed member ng church, sabihin namin na huwag kang makukontento lang na pupunta sa church every Sunday, na nandito ka sa loob ng building na ito. We long and we pray na maging bahagi ka ng church family namin. Pero syempre, hindi ka naman pwedeng basta-basta maging member ng church dahil lang gusto mo. We will make sure, sa abot ng aming makakaya, na may paliwanag sa iyo ng mabuti, kung ano yung mabuting balita ni Kristo, at matiyak na yung gospel na pinaniniwalaan namin ay yun yung gospel na pinaniniwalaan ninyo at nakikita na bumabago sa buhay ninyo. So yung church, binubuo ng mga Kristiyano. Kaya ibig sabihin, titiyakin natin na yung mga member na tinatanggap natin sa church ay mga tunay na Kristiyano. Last. Verse 21 at 22. So sinabi ko kanina, we need the gospel sa simula ng buhay Kristiyano. Walang Christian life kapag walang gospel. And then sinabi ko din na walang church kung wala yung gospel. Pero sa verse 21 to 22, i-emphasize ito ni Paul na hindi makapagpapatuloy ang church. We cannot continue our church life, our Christian life, without the gospel of the Lord Jesus Christ. So makita natin sa verses 21 to 22, kung paanong ang church natin ay utterly, completely, totally dependent sa Diyos. God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Para matupad ano ba yung disenyo ng Diyos for our church. Read verse 21, verse 22. Sa pamamagitan niya, ang bawat bahagi ng gusali ay nagkakaugnay-ugnay at nagiging isang templo na nakatalaga sa Panginoon. Dahil din sa inyong pakikipag-isa sa Kanya, kayo man ay sama-samang itinatayo bilang tahanan ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu. So makita natin dito, ano ba yung layunin ng Diyos para sa church? Ano yung gusto niyang mangyari para sa church? So bago natin pag-usapan yon, mayroong isang question, alam na natin yung sagot. Pero ulitin na naman, kasi sinasabi na naman ni Paul, huwag kayong makukulitan sa akin. Si Pablo yung makulit kasi paulit-ulit niyang sinasabi yun. Sagutin natin yung question na, paano mangyayari yung layunin ng Diyos sa church? Ano yung simula ng verse 21? Sa pamamagitan niya. Nino? Ni Kristo. Ano yung nasa dulo ng verse 21? In the Lord.
Sino yung Lord? Si Kristo. Ano yung nasa dulo ng, ano yung nasa simula ng verse 22? Dahil din sa inyong pakikipag-isa sa Kanya, in Him, in Christ. Di ba, paulit-ulit, mula pa sa chapter 1. Ito yung palagi natin inuulit na ang buhay Kristiyano, ang buhay ng church, nakakabit kay Kristo. Hindi lang natin pwede sabihin na yung kaligtasan natin ay dependent kay Kristo. Or yung pagpapatuloy natin, yung sanctification natin, yung growth sa Christian life, yung church natin, bawat bahagi ng ministry natin is so dependent on Christ. Everything. Absolutely everything. So habang patuloy tayong nakakabit kay Kristo, habang mas nagiging dependent tayo kay Kristo, the more we grow, the more we bear fruit. Hindi lang sa relasyon natin sa Diyos individually, but also as a church. So, present tense yung ginagamit dito ni Paul. So, verse 19 at 20, past tense yung ginamit niya. Yung church is built. Nakatayo na tayo sa pundasyon, yung gospel ni Kristo. Pero sa verse 21, 22, ginagamit niya yung present tense, progressive. Lumalago, lumalaki, at itinatayo. So, ito yung nagpapatuloy na buhay ng church. So, ano daw yung gusto ng Diyos na mangyari? Una, sa verse 21. Gusto ng Diyos na para tayo ay lumago sa kabanalan ng magkakasama. Sa pamamagitan niya, ang bawat bahagi ng gusali ay nagkakaugnay-ugnay at nagiging isang templo na nakatalaga sa Panginoon. Again, balik na naman tayo sa image ng architecture. Isang church building. Ang bawat bahagi ng gusali ay nagkakaugnay-ugnay. So ano emphasis dito? Ang emphasis dito, bawat miyembro ng church, bawat isang Kristiyano, magkakadikit tayo sa isa't isa. Magkakakonekta tayo at nagtutulungan pa sa paglago sa church. Hindi mo lang pwedeng sabihin na, Kristiyano ka, I'm connected to Christ, maayos yung relasyon namin, maayos yung relasyon ko sa Diyos. Sinasabi din ni Paul, if you're a Christian, we are dependent, we are interconnected sa bawat isa. So bawat membro ay mahalagang bahagi ng church. So, para saan? Bakit tayo inilagay ng Diyos na member ng church? At nagiging isang templo na nakatalaga sa Panginoon. So, literally, lumalaki o lumalago, growing, tungo sa pagiging isang banal na templo sa Panginoon. So, merong paghahalo ng image. Kasi, nakakita na ba kayo ng building na lumalago, na parang puno? Merong image na isang structure, pero merong life na parang isang puno na lumalago. So, yun yung paghahalo na ginagawa dito ni Apostol Pablo. Again, hindi church building ang tinutukoy dito. Wag nating isipin, appearance can be deceiving. Ibig sabihin, akala natin ang church lumalago kasi, ay, dumadami yung tao na dumadalo. Uy, ang laki-laki ng church, ang ganda ng building nila. Uy, ang daming offering. Uy, sobrang busy sila, sobrang sisigla ng mga events na ginagawa nila. Appearances can be deceiving. Akala natin lumalago, pero anong tinutukoy ba dito na paglago? Ang tinutukoy dito ay paglago sa kabanalan at pagsunod. That's the point, growing to be a holy temple. Ano ibig sabihin ng templo? Yung templo, diba, yung Old Testament background, dito mananahan yung Diyos. Holy Temple, magsisignify na yung bansang Israel ay ibinukod sa mga bansa. Na sila hindi katulad na ibang bansa. Na binigay sa kanila yung kautusan para mamarkahan sila ng pagsunod sa Diyos. Hindi katulad ng mga wala sa Diyos na sumusuway sa mga utos ng Diyos. So ang point dito, yung ibig sabihin ng pagiging saints. We are saints. So ang layunin natin ay magtulungan ang isa't isa para sa paglago sa kabanalan at pagsunod kay Kristo. Para labanan yung kasalanan. Para tulungan yung bawat isa sa atin, bawat isang member ng church ay growing in our passion for the glory of God sa lahat ng bahagi ng buhay natin. Sa paglago sa kabanalan na magkakasama. Ano pa? Yung sinasabi ni Paul na layunin ng Diyos. Verse 22, last verse. Dahil din sa inyong pag-ipag-isa sa Kanya, kayo man ay sama-samang itinatayo bilang tahanan ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu. Again, yung image dito, construction pa rin. Itinatayo, building project. So, unfinished na building project kasi itinatayo pa, hindi pa tapos.
Maraming iba sa inyo na bago lang sa church, bago kayong member, nasa honeymoon period ng pagiging member ng church. At iba sa inyo, sabik na maging member ng church. Kasi ang dami kayo nakikita na maganda dito sa church. Praise the Lord. Kasi the Lord is at work. Pero no matter how beautiful yung nakikita ninyo sa church, gaano man ka saya yung nakikita ninyo na relationships ng mga members ng church, this church is an unfinished project. May pang kailangang ayusin. May pang kasalanan na kailangang pagtulungan. Marami pang pag-aaway na kailangang pagtulungan para magkasundo. We are not totally obedient sa Panginoon. So, again, mangyayari ito, yung purpose ni Lord sa church, hindi kung magkakaiwalay tayo. Di ba sabi ni Paul, kayo man ay sama-samang itinatayo. Ano yung goal? Ano yung goal ng Diyos? In a way, objectively, na-reconcile na tayo sa Diyos. Masabi ba natin na malapit na tayo sa Diyos? Yes, because we are reconciled. Pero by experience, subjectively, karamihan sa atin, we will admit na we are not as close to God as God intended us to be. May mga times na we don't feel yung nearness ng Panginoon. Hindi dahil siya yung lumalayo sa atin, kundi dahil sa kasalanan natin. Or we still need to grow. Pero ano yung gusto ng Diyos? Na tayo ay may tayo bilang tahanan ng Diyos. And that's the purpose ng temple. It's not just about holiness. It's about the presence of God. Tahanan ng Diyos, tirahan ng Diyos. Very intimate. Yung image na ginagamit dito ni Apostol Pablo. And tingnan niyo very ma-amaze ka kapag ma-realize mo na dati tayo ay kaaway ng Diyos, pero pinatawad na tayo ng Diyos because of Christ, right? So, good thing? Good thing. Pero hindi lang yun ang ginawa ng Diyos. Ang ginawa ng Diyos, tayo ng mga kaaway niya, hindi lang yung sinabi, okay, pinatawad na kita, wala ka na atraso sa akin. Ang ginawa pa ng Diyos, inampun tayo na kanyang para kanyang maging anak. Ibig sabihin, pinatira tayo sa pamilya ng Diyos. Kasama tayo sa pamilya ng Diyos. God is our Father. We are His children. More staggering, yung sinasabi dito ni Paul, na tayo, as a church, ay tahanan ng Diyos. Nakatira ang Diyos sa church. God wants to have intimate relationship with us. And that's the goal. Yun yung goal ng church. Hindi lang fellowship with one another. Now, when you come sa church, sa mga gathering, yes, gusto natin makita yung mga kapatid natin kay Kristo. It brings us joy. But more than that, ang pinaka-goal natin is to enjoy the presence of God. Yun ang pinakalayunin ng church. At paano mangyayari yan? Nagtapos si Paul sa chapter 2 na sinabi, by the Spirit, sa pamamagitan ng Espiritu. Ibig sabihin, this is something we cannot do on our own. Kahit gaano kagaling yung mga leaders ng church, kahit gaano kahusay yung mga members ng church sa ministry, kahit gaano tayo kasipag, kahit gaano karami yung pera ng church, this growth sa intimacy natin with God is not something we can manufacture on our own. We are dependent sa work ng Holy Spirit. So, ano ngayon tinuturo sa atin ng verses 21 to 22? Ang layunin ng church ay lumalim sa relasyon sa Diyos at lumago sa kabanalan para tayo maging katulad ng Diyos. At mangyayari lang yung paglapit ng relasyon natin sa Diyos Ama kapag siya yung hinahangad ng puso natin. Kapag tayo ay nakakabit kay Kristo. And if we are dependent, prayerfully dependent sa power of the Holy Spirit. So, kung yun yung layunin ng church, di ba, magkakaroon ng malaking pagbabago yung goals na sineset natin sa mind natin, bakit tayo pumupunta sa worship service natin every Sunday?
We come to church not to be entertained. Hindi para magawa lang yung duty natin. Kasi pagka hindi ako umattend sa church, I feel guilty. Baka hindi bigay ni Lord yung birthday wish ko. O para makita lang yung mga tao na masaya tayo na makita. O para maiwasan lang yung mga ayaw nating makita, makasama sa bahay natin. More than that, more than anything. Ang layunin ng church ay para ma-enjoy natin yung relasyon natin sa Diyos, para maitanghal yung kanyang dakilang gawa sa buhay natin. And it will also change the way we approach discipleship. Na pag magdi-disciple tayo, hindi lang tayo, nakatapos tayo ng book study, good. Natapos natin yung mga series of lessons, good. Ang goal natin, matulungan yung bawat isa na mailapit yung relasyon nila sa Diyos. And that's why tinutulungan natin yung bawat isa na madisiplina. Kapag merong maling relasyon, kapag namumuhay kayo na hindi nakalulugod sa Panginoon, we are actively, intentionally, pinapaalalahanan yung bawat isa because we are mag-grow lang tayo deeper sa intimacy natin with God if we are also growing in holiness. And again, hindi natin ito kakayanin na mag-isa. Kaya meron church. Kaya kailangan natin ng church. Kaya regalo ng Diyos ang church sa isang Kristiyano. No matter how imperfect yung local church natin, this church is God's gift to us. Okay, that's 17 to 22, 6 verses. Na pinapakita sa atin ni Paul, yung hindi mapaghihiwalay na koneksyon ng Trinity, God the Father, God the Son, God the Holy Spirit, ng gospel, yung mabuting balita ng kaligtasan na ginawa ni Kristo, at ng church bilang pamilya ng Diyos. And if we put all this together, masabi natin na merong church, kung pinag-usapan man natin na universal church o yung local church natin, dahil sa gospel. Merong church dahil sa gospel, dahil sa mabuting balita. At makapagpapatuloy lang ang church because or by the gospel. So, kaya katulad ng paulit-ulit kong sinasabi kanina pa, dapat laging naririnig yung gospel sa church. At yung church natin ay nagiging gospel-centered sa lahat ng aspeto ng buhay at ministry nito. And that's my commitment as your pastor. Kasama ng ibang mga elders ng church. Now, we will lead this church for us to grow deeper into the gospel together. That's our goal. And ang prayer namin, bawat isa sa inyo na member ng church, ay ito rin naman yung sinumpaan ninyong pangako sa church covenant. Sabi dun sa isang line doon, I think number 7, sama-sama nating pagtutulungan ang pagpapatuloy sa iglesyang ito ng tapat na ministeryo na nakasentro sa mabuting balita ni Kristo, sa pagpapanatili ng pagsamba nito, mga ordinansa, pagdidisiplina at pagtuturo ng mga tamang doktrina na may mapagpakumbaba at masayang pagpapasakop sa mga itinalaga ng Diyos ng mga tagapanguna nito. May trabaho ang mga pastor. May trabaho ang bawat membro ng church. Sama-sama yung nakalagay dito sa covenant natin, sama-sama. Kaya hinahanap natin yung mga nawawala na hindi man lang nagpapaalam. O kaya wala namang sapat na dahilan para sila ay hindi dumalo sa mga pagtitipon natin. Kaya may trabaho yung pagiging member ng church. Kaya sinasabi namin na dumalo kayo sa mga members meetings natin. Kasi yung pagdidisciple, pagdidisiplina, pagtanggap ng bagong miyembro ay trabaho ng bawat isang miyembro ng church. May trabaho ang pagiging member ng church. But it's a good job. It's a good job. Ito ay trabaho na makakabuti para sa atin. Kaya, if you are not yet a member ng church, hihikayatin namin kayo na maging member ng church to really experience itong magandang layunin ng Diyos sa buhay natin, sa buhay Kristiyano, na pagtulong-tulungan natin na isentro ang buhay natin kay Kristo. Pagtulong-tulungan natin na isentro ang lahat ng ministry ng church kay Kristo at sa magandang balita ni Kristo.